Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga tao na parang kahit anong mangyari, chill lang. Yung tipong kahit may nagalit sa kanila, may nagchismis, may problema sa trabaho, o may planong hindi natuloy kalma pa rin. Walang galit, walang reklamo, walang sabog na reaksyon. Parang wala lang. Pero hindi dahil wala silang pakialam, dahil marunong silang pumili kung saan nila ilalagay ang energy nila. Pero kung iisipin mo, madali lang sabihin yan, di ba? Act like nothing disturbs you. Pero sa totoo lang, mahirap gawin, lalo na kung ang utak mo sanay na mag-react sa lahat ng bagay. Konting comment lang, triggered na. May hindi nag-reply agad, overthink agad. May hindi sumang-ayon sa'yo, feeling mo inaaway ka na. Pero eto ang totoo, karamihan ng stress natin, hindi dahil sa mismong sitwasyon, kundi dahil sa paraan ng pagtingin natin dito. Ang sabi nga ni Marcus Aurelius, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Ibig sabihin, hindi ang sitwasyon ang nagpapahirap sa atin, kundi kung paano natin ito pinapalaki sa isip natin. Isipin mo to, may araw na sabog ang traffic, late ka na sa trabaho. Kung iisipin mo lang na, hay nako, ang malas ko talaga. Buong araw mong dala yung inis. Pero kung sabihin mo sa sarili mo, okay lang, nandito na rin ako, gamitin ko na lang tong oras na to para magpahinga ng isip, biglang gumagaan ang pakiramdam. Same situation pero ibang reaction at dahil doon, iba rin ang peace mo. Kasi minsan, hindi naman talaga mahirap ang sitwasyon. Tayong mga tao lang ang gumagawa ng drama. Minsan maliit lang na issue, pero ginagawa nating pelikula sa utak natin. Lahat ng eksena, iniisip natin, paano kung ganito? Paano kung ganyan? Hanggang sa wala pang nangyayari, pagod na pagod ka na emotionally. Ang mga stoic, simple lang ang paniniwala. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Hindi mo mapipigilan ang ulan, pero pwede kang magdala ng payong. Hindi mo mapipilit ang tao na magustuhan ka, pero pwede mong piliing huwag maapektuhan. At yung mga taong kalmado, hindi ibig sabihin wala silang pinagdadaanan. Marunong lang silang magdistansya emotionally. Hindi nila hinahayaan na bawat maliit na bagay ay makasira ng inner peace nila. Kasi alam nila hindi lahat worth it pagtuunan ng emosyon. Minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo, ito bang bagay na to, deserve ba talaga ng reaction ko? Kasi minsan, simple lang ang sagot hindi. Marami sa atin, gusto nating kontrolado lahat. Gusto nating laging smooth ang buhay. Pero ang problema, kapag sanay ka na gusto mo laging ayon sa plano mo, kahit maliit na pagbabago, parang end of the world na. Kaya minsan, kailangan mong itrain ang isip mo na tanggapin na hindi lahat ng bagay mangyayari ayon sa gusto mo. At ayos lang yon. Pag may hindi sumang-ayon sa'yo, okay lang. Pag may hindi nagustuhan yung gawa mo, okay lang. Pag hindi mo nakuha ang inaasahan mong resulta, okay lang din. Hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi dahil natutunan mo ng hindi lahat kailangan mong patulan. Kasi kung papansinin mo, karamihan sa mga taong tahimik, pero matatag sila yung mga dumaan na sa napakaraming bagyo. At dahil doon, natutunan na nilang hindi lahat ng ingay dapat pakinggan. Hindi lahat ng gulo dapat salihan. Hindi lahat ng emosyon kailangan mong sundin. Ang tunay na lakas, hindi yung marunong kang sumigaw o magpaliwanag ng paulit-ulit para ipagtanggol ang sarili mo. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong ngumiti kahit na gusto mo nang sumabog. Yung kaya mong manahimik kahit may gustong manira sa'yo. Kasi alam mong hindi mo kailangang patunayan sa lahat ang totoo. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung sino ka. At minsan, yung mga taong gusto kang istorbohin, gusto lang talaga nilang makita kang maapektuhan. Gusto nilang makita kang magalit. Gusto nilang maramdaman na naapektuhan mo sila. Pero kapag nanatili kang kalmado, tahimik, at hindi nag-react dun sila natatalo. Kasi ang kapayapaan mo, yun ang hindi nila kayang kontrolin. So kung gusto mong maging mas payapa, practice mo to. Huwag mong hayaang basta-basta kang naaapektuhan. Pag may nagsabi ng masama, isipin mo lang. Hindi ko kontrolado yung sinasabi niya, pero kontrolado ko kung paano ako magre-react. Pag may nangyaring hindi mo gusto sabihin mo, sige lang. Ganito talaga minsan ang buhay. Move forward. Pag may bagay na hindi mo makuha, huwag mong gawing drama. Baka hindi pa lang talaga para sa'yo ngayon. Kasi once na matutunan mong maglakad sa gitna ng gulo ng may kalma sa loob, doon mo marirealize hindi mo kailangang baguhin ang mundo para maramdaman ang peace. Ang kailangan mo lang baguhin,
yung paraan ng pagtingin mo sa mundo. At pag dumating ka na sa punto na kahit anong mangyari, kaya mong sabihin sa sarili mo na, hindi ako maaapektuhan diyan. Doon mo mararanasan yung tunay na kalayaan. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil marunong ka ng pumili kung alin ang worth ng energy mo at alin ang dapat mong palayain. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang reaksyon ay yung walang reaksyon. Alam mo kung bakit ang hirap magpakakalma minsan? Kasi sanay tayong mag-react agad. Parang automatic. May nagsabi ng di maganda boom, ramdam agad ang init ng ulo. May nangyaring hindi ayon sa plano ayana. Nagpapanik, nagreklamo, o napapanghinaan ng loob. Pero kung iisipin mo, karamihan ng mga ganitong reaksyon, hindi naman talaga nakakatulong. Kaya nga sabi ng mga Stoic philosophers, ang taong hindi marunong kumalma, alipin ng emosyon. Kasi isipin mo, kung bawat galit mo, lungkot mo, o inis mo, kontrolado ka, sino ba talaga ang may hawak ng buhay mo? Ikaw ba? O yung emosyon mo? Kaya ang unang hakbang para act like nothing disturbs you anymore, kailangan mong matutong maging observer ng sarili mong isip. Oo, parang ikaw yung nanonood ng sarili mong reaksyon. Kapag may nangyari, bago ka mag-react, tanungin mo muna, ito bang nararamdaman ko? Kailangan ko ba talagang sundin? Minsan kasi, nararamdaman mo lang pero hindi ibig sabihin, totoo o makatwiran yon. Halimbawa, may kaibigan kang hindi nag-reply agad sa'yo. Ang unang instinct mo, ay, siguro galit siya. Siguro ayaw na niya akong kausap. Pero kapag kalma ka, maiisip mo rin, baka busy lang siya. Baka may iba lang siyang ginagawa. Kita mo? Parehong sitwasyon, pero iba ang kwento sa isip mo. At yung kwento mo, yun ang nagdidikta kung magiging payapa ka o maguguluhan. Ang utak kasi natin, mahilig gumawa ng drama. Lalo na kapag tahimik o walang malinaw na paliwanag, ang tendency mag-imbento tayo ng masamang version. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng iniisip mo, totoo. Minsan, imagination lang na may halong takot, insecurities, o pagod. Kaya practice mo to pag may nangyaring hindi mo gusto, huminga ka muna. Literal na huminga. Count 3 seconds bago mag-react. Minsan kasi, yung 3 segundo na yon, sapat na para hindi ka madala ng bugso ng emosyon. Kasi pag mainit ang ulo, lumiliit ang isip. Pero pag kalmado ka, lumalawak ang pag-unawa. Isa pa, kung gusto mong umabot sa punto na parang nothing disturbs you, kailangan mong tanggapin na life will always disturb you. Pero may choice ka kung paano mo tatanggapin yon. Walang makaka-escape sa problema. Kahit gaano ka pa kabait o kasipag, may araw na hindi mo makukuha ang gusto mo. Pero kapag tinanggap mo na yun bilang natural na parte ng buhay, biglang gumagaan ang lahat. Tingnan mo yung tubig. Pag nilagyan mo ng bato, gumagalaw siya. Oo. Pero makalipas ng ilang segundo, bumabalik sa pagiging kalmado. Ganon din dapat tayo. Hindi tayo bato na walang pakiramdam, pero kaya nating bumalik sa kalma kahit may humampas sa atin. At alam mo kung sino yung pinakamalakas na tao? Hindi yung marunong manigaw o lumaban sa lahat. Yung marunong manahimik. Yung marunong ngumiti kahit na gusto na niyang sumuko. Yung marunong magsabing, sige lang, hindi ako guguho dahil lang dito. Kasi totoo naman, hindi mo kailangang patulan lahat ng gulo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Ang tunay na peace of mind nanggagaling sa pagtanggap na hindi mo kontrolado ang iba, pero kontrolado mo ang sarili mo. Halimbawa, may taong nainis sa'yo ng walang malinaw na dahilan. Dati siguro, maapektuhan ka agad magtatanong, maghahanap ng validation. Pero kapag na-practice mo na yung stoic mindset, masasabi mo na lang sa sarili mo, problema niya yan, hindi ko na kailangang akuin. Ang gaan, di ba? Kasi once na natutunan mong ihiwalay kung ano lang ang saklaw mo, nawawala yung unnecessary burden. At eto pa minsan, akala natin kailangan laging positive thinking. Pero minsan, hindi positivity ang sagot kundi acceptance. Hindi mo kailangang pilitin maging masaya sa lahat ng oras. Ang importante, marunong kang tanggapin kahit yung mga bagay na hindi mo gusto. Kasi doon lumalakas ang loob mo. Ang stoic mindset hindi toxic positivity, kundi realistic calmness. Ibig sabihin, tanggap mong hindi lahat ng bagay okay pero hindi mo rin hahayaang sirain ka nito. Parang ganito, may nasabi sa'yo na masakit. Hindi mo kailangang umarteng hindi ka nasaktan. Pwede mong maramdaman yon, pero piliin mong huwag itong gawing ugat ng galit o sama ng loob. Dahil kung bitbitin mo, ikaw lang din ang talo. Kaya minsan, kapag may gustong manghila sa'yo pababa,
Huwag mong sabayan. Huwag kang bumaba sa level ng gulo nila. Kasi kung papatol ka, pareho na kayong nasa putikan. Pero kung tatahimik ka, mananatili kang malinis kahit gaano pa sila kadumi. At tandaan mo rin, hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo sa lahat. Kasi ang mga taong tunay na kalmado, hindi na kailangan ng validation. Hindi mo kailangang ipakita sa mundo na matatag ka, ipakita mo lang sa sarili mo. Yun ang tunay na nothing disturbs you. Kasi darating talaga yung mga araw na gusto mong sumuko, gusto mong sumigaw, gusto mong ipaliwanag lahat. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Ang katahimikan mo, yun ang panalo mo. At pag nasanay ka ng mamili ng laban mo, mapapansin mo na mas madalas kang payapa, mas bihira kang napapagod, at mas konti ang gulo sa loob mo. Kasi sa dulo ng lahat, ang kalmado mong isip yun ang pinakamalakas mong sandata sa magulong mundo. Alam mo, madali lang maging kalmado kung okay ang lahat. Pero yung tunay na test ng peace mo, lumalabas pag sabay-sabay na dumarating ang problema. Yung tipong sunod-sunod may issue sa pamilya, may aberya sa trabaho, tapos may personal kang pinagdadaanan. Parang gusto mo na lang sumigaw, umiyak, o tumakas sa lahat. Pero eto yung twist, dyan mismo nasusukat kung gaano ka katatag. Kasi pag kalmado ka sa gitna ng gulo, hindi ibig sabihin manhid ka. Ibig sabihin, may disiplina ka sa emosyon mo. Marunong kang sabihin sa sarili mo, oo, mahirap to. Pero hindi ako gagalaw base sa galit o takot. Gagalaw ako base sa tamang isip. Isipin mo yung bagyo. Pag nasa gitna ka ng bagyo, hindi mo makikita ang labasan kung takbo ka ng takbo. Pero kung tatayo ka sandali, hihinga, at kalma mong titignan ang paligid, doon mo makikita kung saan ka dadaan. Ganon din sa buhay. Kapag puro panik at galit ang pinairal mo, mas lalo kang naliligaw. Pero pag kalma ka, nakakapag-isip ka ng tama. Kaya ang kalmado hindi kahinaan. Isa yang uri ng lakas na tahimik pero solid. Kasi habang ang iba nauubos sa kakareact, ikaw nakakapag-ipon ng energy para sa tamang panahon at tamang laban. Marami sa atin sinasabi, ganito talaga ako, mainitin ang ulo. Pero hindi totoo yan. Pwede mong baguhin yung ganito talaga ako kung gusto mo. Kasi disiplina lang yan. Walang ipinanganak na kalmado pero lahat pwedeng matutong kumalma. At tandaan mo rin, hindi mo kailangang laging masaya para maging payapa. Kasi, minsan, ang peace, tahimik lang. Wala kang masyadong emosyon, pero alam mong ayos ka lang. Hindi perfect, pero steady. Walang sobra, walang kulang. Yun yung peace na hindi kayang ibigay ng mundo dahil galing yun sa loob mo mismo. Ang mga Stoic, lagi nilang pinapaalala. You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, kahit anong gulo sa paligid mo, may kapangyarihan ka pa rin kung paano mo ito tatratuhin. Pwede mong piliin na magpaubaya, tanggapin, at mag-move forward. Kasi minsan, yung laban hindi sa labas, nasa loob. Kaya kung gusto mong marating yung punto na kahit anong mangyari, hindi ka na basta natitinag, ito ang sikreto. Baguhin mo ang perspective mo. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo, baguhin mo lang kung paano mo ito tinitingnan. Pag may hindi sumang-ayon sa'yo, isipin mo, okay lang, iba lang kami ng pananaw. Pag may planong hindi natuloy, sabihin mo, siguro hindi pa ito ang tamang oras. Pag may taong nanira sa'yo, isipin mo, hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa kanya. Kasi pag natutunan mong ihiwalay ang kontrolado mo sa hindi, mararanasan mo yung kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit ano o kahit sino. Hindi ka na basta natitinag. Hindi ka na basta napapaikot ng emosyon. Minsan, may mga tao pa ring susubok guluhin ka. May mga sitwasyon pa ring hindi mo maintindihan. Pero kapag marunong ka ng huminga, tumigil, at mag-isip bago mag-react, dun mo marirealize, wala talagang makakaistorbo sa taong marunong manahimik. At alam mo, habang tumatanda tayo, mas na-appreciate natin yung peace kaysa excitement. Dati, gusto natin laging may thrill, may drama, may laban. Pero habang tumatagal, gusto mo na lang ng tahimik na gabi, ng kape habang umuulan, ng simpleng okay lang ako. Kasi dun mo marirealize hindi pala ang ganda ng buhay ang sukatan ng saya, kundi kung gaano ka katahimik sa loob kahit magulo ang paligid. Kaya kung gusto mong maging unbothered, huwag mong hanapin ang mundo na walang problema. Hanapin mo yung mindset na kahit may problema, kalma ka pa rin. Hindi mo kailangang tumakbo palayo sa gulo, kailangan mo lang matutong humarap dito ng may tamang puso at isip. Kasi sa totoo lang, darating pa rin yung mga araw na mapapagod ka, masasaktan ka, o madidismaya ka.
Pero ngayon, alam mo na kung paano haharapin hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng pag-unawa. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng pananampalataya. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. At dun mo marirealize kaya mong harapin kahit ano. Kasi kung kaya mong manatiling kalmado sa gitna ng gulo, wala nang makakabuwag sa'yo. Kaya mula ngayon, pag may gustong mang-istorbo sa'yo, problema man, tao man, o sitwasyon, ngumiti ka lang, huminga ng malalim, at sabihin sa sarili mo, hindi ako madidisturb, hindi ako mababali, kaya ko to. At kung may mga taong nakatingin sa'yo at nagtatanong kung bakit parang hindi ka apektado, hayaan mo silang magtaka. Kasi hindi nila alam ilang beses mo na palang piniling maging kalmado kaysa masaktan. Ilang beses mo na palang piniling manahimik kaysa lumaban. At yung katahimikan mo ngayon, bunga ng lahat ng bagyong dinaanan mo noon. Kaya ipagmalaki mo yung peace mo. Hindi dahil walang problema, kundi dahil natutunan mong lumakad sa gitna ng unos ng may ngiti sa mukha. At kung dumating man ulit ang mga araw na parang gusto mo nang bumigay, tandaan mo to. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang laging masaya. Kailangan mo lang manatiling totoo at kalmado. Dahil sa huli, ang tunay na malakas, hindi yung palaging panalo, kundi yung hindi basta-basta napapareact. Yung kaya mong ngumiti at sabihing, okay lang, hindi ako madidisturb, alam kong lilipas din to. Kaya ikaw, kung napapagod ka na sa ingay, sa gulo, at sa mga taong laging humihila sa'yo, pababa ito lang ang tandaan mo, peace is your power. At pag natutunan mong protektahan yan, kahit anong bagyo pa yan, hindi ka na basta matitinag. So stay calm, stay wise, and most of all, stay unbothered. Kung may natutunan ka sa video na to, i-share mo sa comments kung paano mo hinaharap ang mga stressful na sitwasyon. Like mo na rin tong video kung nakarelate ka. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga kwentong magpapaalala sa'yo kung gaano kakalakas, kahit gaano kagulo ang mundo.